Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat, class. Yan, kamusta kayo ngayon? Mainam naman kung okay lang kayo sa ating klase. Bago natin simulan ang ating talakayan, damhin muna natin ang presensya ng ating Panginoon na pangungunahan ni Krisha Aboy. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Maraming salamat, Krisha. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, tignan muna ang mga linya ng inyong mga upuan kung nakaayos ba. At pakipulot ang mga nakikita nyong kalat sa inyong paligid. Maari na kayong umupo, class. Ngayon, sa ating sekretarya, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Mainam kung wala dahil walang mahuhuli sa ating bagong talakayan ngayong araw. Ngayon, mayroon ba kayong naitalang takdang aralin noong nakaraan, class? Ayan, kung gayon, pakikolekta ang inyong mga takdang aralin at ipasa paharap. Ayan, bago natin simulan ang ating talakayan, magkakaroon muna kayo ng panimulang gawain. Ngayon, ang larong ito ay tatawagin nating bunot ko, sagot mo. Ayan, para mas maintindihan natin ang larong ito, maaari mo bang basahin ang panuto, Trisha? Ayan, naintindihan po ba ang panuto natin, class? Ayan, mainam kung ganon. Ngayon, para mas maliwanagan pa kayo sa ating laro, ang mga larawan na aking ipapakita sa harapan ay konektado sa ating bagong talakayan ngayong araw. Ngayon, nakikita nyo ang aking index card na hawak-hawak, na kung saan ang nilalaman ng index card na ito ay ang inyong mga pangalan. Ngayon, dito ako bubunot ng inyong mga pangalan na siyang sasagot sa aking ipapakitang mga larawan sa ating harapan. Naiintindihan po ba? Ayan, mahusay. Kung gayon, akin nang sisimulan ang bumunot ng inyong mga pangalan. Handa na ba kayo, class? Mahusay. Ngayon, akin nang sisimulan. Ayan, kanta Millie Joy. Ngayon, maaari ka bang tumayo at sagutin kung ano nga ba ang pagkakaintindi mo sa larawan na aking ipapakita. Ayan, napakahusay naman ni Millie Joy. Maaari nyo ba siyang palakpakan, class? Ayan. Ngayon, susunod naman ay aking bubunutin kung sino nga ba ang magpapaliwanag ng inihanda kong larawan sa ating harapan. Ayan, si Fedelino Stephanie. Maaari ka bang tumayo at ipaliwanag kung ano nga ba ang nilalaman ng ating larawan? Ayan, napakahusay naman. Ngayon, susunod naman ay si Cerezo Hanamay. Ngayon, maaari ka rin bang tumayo at ipaliwanag kung ano nga ba ang nilalaman ng larawan na iyong makikita. Ayan, napakahusay naman. Ngayon, ang paliwanag sa unang litrato na aking pinakita ay tungkol sa nangyayari sa ating bansa, ang korupsyon, na kung saan dapat kayong mga estudyante ay dapat maging aware kung ano nga ba ang nangyayari sa ating bansa. Ang pangalawang larawan naman ay nagpapakita ng pagmamahal sa ating sariling wika at kultura. Napakahusay nito. Pangatlo ay ang
comics na kung saan ipinapakita dito na mas naiintindihan ng mambabasa ang kwento dahil sa emosyon na ipinapakita na nasa larawan. Muli, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil napakahusay ninyong sumagot. Ngayon, atin namang balikan kung ano nga ba ang naging paksa natin noong nakaraan. So, class, may nakakaalala pa ba ng ating paksa noong nakaraan? Magtaas lamang kayo ng inyong mga kamay kung nais ninyong sumagot. Yes, Hana? Ayan, napakahusay. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay tungkol sa tekstong pampahayagan o tinatawag sa Ingles na editorial. Ayan, palakpakan naman natin si Hana, class. Ngayon, ano nga ba ang tinatawag na editorial o tekstong pampahayagan? So, sino ang makapagbibigay ng kahulugan nito, class? Yes, Adelpha? Ayan, napakahusay. So, ang editorial o tekstong pampahayagan ay naglalaman ng mga napapanahong issue. Dito ipinapaliwanag yung mga nangyayari sa ating bansa. Palakpakan naman natin si Adelpha ko. Ayan. Ngayon, sino naman ang makapagbibigay ng estruktura ng editorial o tekstong pampahayagan? Yes, Genevieve. Ayan, napakahusay. Ang estruktura ng editorial o tekstong pampahayagan ay mayroon itong panimula, mayroon itong katawan, nandito rin ang rason kung bakit mahalaga ang issue at panghuli ay ang wakas. Ayan, palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Ayan, talaga nga bang may natutuhan kayo sa ating nakaraang talakayan? Napakahusay ninyo, class. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, may inihanda akong isang larawan na konektado ulit sa ating bagong talakayan. Ngayon, huhulaan nyo lamang kung ano yung napapansin ninyo at kung ano ang mensaheng gustong iparating ng larawang aking ipapakita. Handa na ba kayo, class? Ayan, mabuti kung ganon. Ngayon, akin nang ipapakita kung ano nga ba ang larawang ito. Ayan. So, sa larawang ito, ano ang inyong napapansin, class? Paghuhugas ng kamay, mahusay. Ngayon, ano naman ang nais iparating na mensahe ng larawang ito, class? Ayan, mahusay para mas maiwasan ang sakit at paghuhugas ng ating kamay bago kumain. Ngayon, mapapansin natin sa larawan na kahit walang mensahe o salita na nakalagay sa larawan ay maiintindihan natin kung ano nga ba ang nais ipahiwatig ng larawan. Naiintindihan po ba, class? Ayan, napakahusay. So, palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili ko. Ngayon, naghanda ulit ako ng isang gawain na konektado ulit sa ating bagong aralin. Ang larong ito ay tatawagin nating charades o tinatawag na visual acting. So, naiintindihan po ba, class? So, alam ba ninyo ang charades na ating gagawin, class? Ayan. Para mas maintindihan natin ang larong ito, maaari mo bang basahin ang panuto, Trisha? Ayan, maliwanag po ba ang panuto, class? Ayan, napakahusay. So ngayon, papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Sa bawat grupo na yon ay magkakaroon ng isang representative na i-act out kung ano nga ba ang mga salitang ibibigay ko sa kanila. At ang mga natitirang grupo naman niyon ay huhulaan kung ano nga ba ang kanilang ini-act out na
salita. Maliwanag po ba? Ayan, kaya naman atin nang simulan ang larong ito. Ayan, natapos na ang inyong mga oras sa paglalaro ng charades class. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, titignan natin kung sino nga ba ang nanalo sa ating laro. Ngayon, ang nanalo sa ating larong ito ay ang unang pangkat. Mahusay class, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon sa ating ginawang aktibidad, may ideya na ba kayo kung ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw, class? Ayan, mahusay. Ito ay tungkol sa tekstong visual. Ayan, ngayong alam na natin ang paksang ating tatalakayin, ano nga ba ang unang pumapasok sa inyong isipan kung naririnig natin ang salitang tekstong visual? Yes, Ivan. Ayan, ang tekstong visual ay ang mga larawang nagpapahiwatig sa atin kahit na walang mga mensahe o salitang nakasulat. Ayan, alam naman natin na halos lahat ng ginagawa natin ay konektado na sa internet. Tama po ba? Ayan, kagaya na lamang sa mga mahihilig gumamit ng mga online platforms, kagaya ng Facebook, kagaya ng YouTube, Twitter, Instagram, at iba pa. So, sa paggamit ninyo ng mga apps na yon sa pang-araw-araw, ano yung mga napapansin ninyo? Ano yung mga mensaheng gustong ipahiwatig ng mga application na yon? Ayan, ang mga hugis, may iba't ibang kulay, hugis, at may mga iba't ibang mensaheng gustong ipahiwatig. So, yan, tatalakayin natin mamaya kung ano nga ba ang mga elemento ng tekstong visual. Bago tayo magsimula, maaari mo bang basahin ang ating layunin, Krisha? Ayan, maraming salamat. Kaya naman, para mas maintindihan ninyo ang ating talakayan ngayong araw, may ipapanood akong video sa inyo na kung saan naglalaman ito ng ating paksa ngayong araw. Kaya naman makinig kayo at magtatanong ako mamaya kung may mga natutuhan ba kayo sa ating pinanood. Naintindihan po ba, class? Ayan, napakahusay. Ngayon, maghanda na kayo ng mga papel at ballpen sa inyong mga mesa na kung saan susulatin or magsusulat kayo ng mga inyong mapakikinggan. Tekstong biswal. Ang tekstong biswal ay nagpapahayag ng impormasyon gamit ang mga larawan, grapiko at disenyo upang iparating ang mensahe. Ang mga halimbawa nito ay advertisement, brochure, CD cover, film poster, painting, picture book, postcard, poster, photographs, web page. Ayan, naipaliwanag dito kung ano nga ba ang mas malinaw na kahulugan ng tekstong visual. Kung gayon, Adelpha, maaari ka bang tumayo at ipaliwanag sa amin kung ano yung naintindihan mo na kahulugan ng tekstong visual? Ayan, mahusay. Talagang nakikinig kayo sa ating talakayan. Ngayon, ating ipagpatuloy ang panonood. Ang tekstong biswal ay isang uri ng teksto na ang impormasyon ay sa pamamagitan ng larawan, grapiko, disenyo at iba pang elemento ng sining na nakakatulong upang ipahayag ang mensahe. Ang tekstong biswal ay karaniwang ginagamit sa poster. Ano nga ba ang poster?
Ang poster ay isang karaniwang malaking nakaprint na sheet na kadalasang naglalaman ng mga larawan at nakapost sa isang pampublikong lugar para mag-promote ng isang bagay. Tingnan ang halimbawa ng poster. Maaari ding gamitin ang tekstong biswal sa flyer. Ang flyer ay isang maliit na peraso ng papel na nag-a-advertise ng isang produkto o kaganapan na ibinibigay sa maraming tao. Maaari ding gamitin ang tekstong biswal sa infographic. Ang infographic ay isang biswal na imahe tulad ng isang chart o diagram na ginagamit upang kumatawan sa impormasyon o data. Ang isa pa na maaaring paggamitan ng tekstong biswal ay ang tinatawag na pamphlet. Ito ay ilang peraso ng papel na pinagsama-sama upang bumuo ng isang manipis na magazine na naglalaman ng impormasyon o opinyon tungkol sa isang bagay. Ayan, ngayong natalakay naman ang 4 na uri ng tekstong biswal, maaari mo bang ibigay ito, Trisha? Ayan, ang 4 na uri ng tekstong biswal ay ang poster, infographic, flyer, at pamphlet. Ayan, mahusay. Palakpakan naman natin si Trisha. Ayan, bago natin ay pagpatuloy ang pakikinig, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad na kung saan tatawagin nating buuin mo. Ayan, may mga ibibigay akong mga letra, may mga ipapakita akong letra na inyong bubuuin at mapag-aaralan natin mamaya kung ano nga ba ang mga ibig sabihin ng mga salitang ito. Maliwanag po ba, class? Ayan, ngayon atin nang simulan ang pagbubuo. Ayan, ngayong natapos na ang inyong pagbubuo, ano nga ba ang mga salitang inyong nabuo, Josel? Ayan, ang mga inyong nabuong salita ay tungkol sa technical na elemento ng tekstong biswal. Una ay ang linya, pangalawa ay laki, kulay, anyo, espasyo at imahe. Ayan, napakahusay ninyo, class. Kaya naman, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Ngayon, atin nang ipagpatuloy at atin nang alamin kung ano nga ba ang mga salitang inyong nabuo. Ngayon, dumako naman tayo sa mga technical na elemento ng tekstong biswal. Una ay ang laki o size sa Ingles. Ang laki ay tumutukoy sa sukat ng mga elemento sa larawan. Sa tekstong biswal, mas malaki ang isang imahe o teksto. Mas napapansin ito at mas binibigyang diin ng mga mambabasa ang mensahe. Pangalawa ay ang espasyo o sa Ingles ay tinatawag na space. Ang espasyo ay ang pagitan ng mga elemento sa biswal. Nakakatulong ito upang maging malinaw, hindi magulo at madaling maunawaan ang ipinapakita. Pangatlo ay ang kulay o sa Ingles ay color. Ang kulay ay nagbibigay damdamin at kahulugan sa larawan. Halimbawa, ang pula ay maaaring sumimbolo ng panganib o tapang, habang ang asul ay kalmado o tiwala. Pang-apat ay ang linya o line na tinatawag sa Ingles. Ang linya ay gabay ng mata ng manonood. Ginagamit ito upang maghiwalay ng ideya, magpakita ng direksyon o magbigay diin sa isang bahagi ng larawan. Panglima, ang anyo o sa Ingles ay shape or form. Ang anyo ay hugis ng mga bagay sa biswal tulad ng bilog, parisukat o tatsulok. May kanya-kanyang mensahe ang bawat anyo, tulad ng bilog na sumisimbolo ng pagkakaisa. At ang panghuli ay ang imahe o image na tinatawag sa Ingles. Ang imahe ay pangunahing biswal na nagpapahayag ng mensahe.
Ito ang unang nakikita at madaling maunawaan ng manonood kahit walang teksto. Ito ang mga technical na elemento ng tekstong visual. Ayan, ngayong natapos naman ang technical na elemento ng tekstong visual, maaari mo bang ibigay ang mga elementong ito, Hana? Ayan, napakahusay. Talagang nakikinig kayo sa ating talakayan. Susunod naman ay pakikinggan natin ang mga elementong panlipunan. Ngayon, maghanda kayo at ating panoorin. Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang panlipunang elemento ng tekstong visual. Ang mga larawang nakikita natin araw-araw ay hindi lang basta dekorasyon. May mensahe silang ipinapasa tungkol sa lipunan, pagkakakilanlan at pananaw sa kapwa. Ang unang panlipunang elemento ay ang estereotipo. Ang estereotipo ay ang paulit-ulit at madalas pinasimpleng paglalarawan sa isang grupo. Halimbawa, ang babae ay laging nasa bahay o ang lalaki ay laging matapang. Sa tekstong visual, ang ganitong imahe ay maaaring magpalakas ng maling paniniwala. Pangalawa, ang kasarian. Ang kasarian sa tekstong visual ay tumutukoy sa kung paano inilalarawan ang babae, lalaki at iba pang gender. Mahalaga ang balanseng representasyon upang maipakita na pantay ang kakayahan at halaga ng lahat. Pangatlo ay ang edad. Ang edad ay nakikita sa paraan ng paglarawan sa bata, kabataan at nakatatanda. Kapag laging mahina o walang boses ang matatanda sa imahe, nabubuo ang negatibong pananaw tungkol sa kanila. Pang-apat, uri. Ang uri o social class na sinasabi ay makikita sa pananamit, lugar at gawain ng mga tao sa larawan. Ang tekstong visual ay maaaring magpakita ng agwat o pagkakapantay-pantay sa lipunan. Panlima, etnisidad. Ang etnisidad ay tumutukoy sa lahi at kultura. Sa tekstong visual, mahalagang iwasan ang caricature at ipakita ang tunay na pagkakakilanlan at dignidad ng bawat grupo. At ang pang-anim, ang diaspora. Ito ay karanasan ng mga taong naninirahan sa labas ng kanilang bayan. Ang mga larawang ito ay maaaring magpakita ng sakripisyo, pagkakaisa at patuloy na ugnayan sa sariling kultura. At ang pangpito, ang PWD o Persons with Disabilities. Ito ang representasyon na dapat nakatuon sa kakayahan, hindi sa limitasyon. Sa tekstong visual, mahalagang ipakita ang inklusibong lipunan kung saan may pantay na oportunidad ang lahat. Kaya, sa kabuuan, ang tekstong visual ay may malaking impluwensya sa ating pananaw. Bilang manonood at tagalikha, maging mapanuri at responsable tayo sa mga imaheng ating ipinapakita at tinatanggap. Yun lamang, maraming salamat. Ayan, natapos na natin ang mga elementong panlipunan. Kaya naman may naintindihan ba kayo sa ating tinalakay, class? Ayan, mahusay. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kaya naman, ano naman ang mga elementong panlipunan ng tekstong visual? Yes, Giselle? Ayan, napakahusay. Talagang ngang nakinig kayo at na-inspire kayo sa pakikinig at ngayong natalakay na natin ang tekstong visual at ang elemento nito, oras na para suriin at subukin kung gaano nyo naunawaan ang ating tinalakay ngayong araw. Ngunit bago riyan, maaari mo bang basahin, Dayan, ang ating panuto? Ayan, naintindihan po ba ang panuto, class?
Ayan, mahusay kung ganon. Ngayon, papangkatin ko kayo sa dalawa. O kung kaya't ang inyong grupo kanina ay yun na lamang ang magiging grupo ninyo. Maliwanag po ba, class? Ayan, mahusay. Ngayon, ang gagawin lang natin, may isang larawan na kong inihanda na kung saan susuriin ninyo kung anong elemento ng tekstong biswal ang makikita ninyo dito. Maliwanag po ba, class? Ayan, mayroon lamang kayong 1 minuto para suriin ang aking inihandang larawan. Maliwanag po ba, class? Ayan, maaari na ninyong simulan, class. Ayan, pagbati, class. Ngayon, natapos ninyo ng mabuti ang aking inihandang aktibidad. Ngayon, ang inyong mga papel ay ipasa na paharap. Ngayon, oras naman na upang kayo'y bumuo ng sariling tekstong biswal gamit ang mga natutuhan ninyo ngayong araw. Para mas maliwanagan kayo sa ating gagawing aktibidad, maaari mo bang basahin ang panuto, Adelpha? Ayan, maraming salamat. Naunawaan nyo ba ang ating panuto, class? Ayan, pagkatapos ninyong gumawa ng isang tekstong biswal, suriin ninyo kung ano ang mga elementong nabuo sa inyong ginawang tekstong biswal. Maliwanag po ba, class? Ayan, maaari na ninyong simulan, class, dahil bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gumawa. Ayan, matapos ang aktibidad at talakayan na ating ginawa, mapapansin natin na ang tekstong biswal ay hindi lang siya basta larawan o disenyo na nakikita natin, kundi may mga iba't ibang elemento ito na kung saan napag-aralan natin kanina. Kaya naman, ano nga ulit ang tekstong biswal, City Bird? Ayan, mahusay. Ang tekstong biswal ay ang isang larawan o disenyo na may mensaheng gustong ipahiwatig sa atin. Kaya naman, ano naman ang mga technical na elemento ng tekstong biswal, class? Ayan, napakahusay ninyo, class. Kaya naman, ano naman ang mga elementong panlipunan ng tekstong biswal? Yes, Giselle? Ayan, napakahusay ninyo, class. Talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Kaya naman, ang tekstong biswal ay hindi lang siya basta disenyo o larawan na nakikita lang natin, kundi may mga mensahe na ipinapahiwatig ang bawat larawan na ating nakikita. Maliwanag po ba, class? Ayan, napakahusay. Kaya naman, atin nang alamin ang inyong kakayahan na talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Maglabas ng sangkapat na papel at tayo'y dumako na sa ating pagsusulit. Para mas malinaw ang ating pagsusulit, maaari mo bang basahin ang panuto, Tricia? Ayan, mahusay. Kaya naman, inyo nang simulan ang ating pagsusulit. Tapos na po ba lahat, class? Ayan, pagbati, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan, bago dyan, inyo nang ipaharap ang inyong mga papel at akin nang susuriin at titignan kung talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Kaya naman, para sa inyong takdang aralin, maaari mo bang basahin ng panuto, Hana? Ayan, maaari nyo na lamang kunan ng litrato o larawan ang ating takdang aralin at ipasa ito sa susunod na ating talakayan. Maliwanag po ba, class? Ayan, napakahusay. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili.
Hanggang dito na lamang ang ating talakayan ngayong araw, kaya naman naway gamitin ninyo ang inyong mga natutuhan sa totoong buhay. Kaya naman, bago kayo umalis sa ating silid-aralan, tignan nyo muna ang inyong mga paligid kung may mga kalat at inyong pulutin. At ang mga upuan ay ayusin sa maayos na linya. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Paalam, class! Yan, maraming salamat.